Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for He is good, and He is full of love, and mercy, and kindness. Our Father is humble, just like Jesus Christ, and so we must be humble, like our Father. I praise the name of Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for introducing us to the Father, for being a mediator to us and to our Father, Jesus Christ, the name above all names. And He will judge the people when the time comes at the last days. And so, yung Father natin lagi nagbabantay sa atin. Tinitingnan niya kung ano yung mga ginagawa natin, kung maayos ba tayo, kung sinusunod natin yung kanyang mga directives. Si Jesus Christ, tine-check niya rin tayo. Sinusulat niya yung names natin sa kanyang book of life. At pag hindi tayo faithful kay Almighty Father, mawawala yung name natin sa Lamb's Book of Life. And every time that we pray, we must use the name of Jesus Christ, because Jesus Christ's name is powerful, the name above all names. At si Jesus Christ lang ang may authority from the Almighty Father to forgive sins and to judge the people. And the Almighty Father has given Jesus Christ His kingdom that will never end, and Jesus Christ is willing to share His yung pag-rule ng kanyang kingdom with His friends. Tayo yung friends ni Jesus Christ. Our real home is with our Father and with Jesus Christ, our Creator, the Almighty Father, Yahweh. Sa tatay lang natin tayo makakakuha ng peace and contentment. Our Father will provide for us everything and so much more. And so we don't have to worry. Simula pa ng gawin ni Almighty Father, tayo at ang mundo na to, faithful na sa atin yung tatay natin. Tayo lang ang nagkukulang. And our Father wants us to return to Him. And so, we must read the Bible to know our Father more and to know our friend, Jesus Christ, our King. Last time we read Nehemiah chapter 4. So this was about the people who were indignant of Nehemiah and the Jews that he was with. Yung mga gumagawa ng Jerusalem wall dahil nasira, galit ang mga neighboring province, no? Or neighboring places like Moab, Ammon, the Arabs, tsaka yung mga Horonaim or Horonite. Naiingit sila. Sinisiraan nila ang mga Jews, nagchichismisan sila. Nagchichismisan nila ang mga Jews na wala namang ginagawang mali sa kanila, kundi nagtatrabaho to build the wall of Jerusalem, pero inaaway sila ng kanilang mga kapitbahay. Kaya laging ready ngayon itong mga Jews. Pero hindi sila dapat matakot because our Father
will fight for them. Ganon din tayo, no? Kung may nangaaway sa atin, kung may against sa atin, huwag tayong mag-worry. Because our Father will fight for us. He will protect us. Ano na nga gagawin natin? We must be wise as serpent and meek as doves. Because our God will fight for us. We don't have to do anything. Hawak-hawak ni Almighty Father ang mundo. He created it. And so, lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo na to, inaalaw ni Almighty Father to teach us, no? And to make us like Him and Jesus Christ. Dahil puno-puno ng pagmamahal sa atin ng tatay natin. Gusto niya tayong masave. Kaya kailangan tayo lagi magpe-pray. May mga taong galit man sa atin, hindi na rin dapat yung pakinggan or gumante. Our Father will fight for us. He will avenge us. Ang dapat lang nadala natin yung armor of our Father. Ano yung armor na yon? No, nabasa natin, di ba, yung armor of God? Yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword of truth, na sword of the Spirit. Ano pa ba yun? Shield of faith, na? Yun dapat lagi ang dala-dala natin. Si Almighty Father, si Jesus Christ. Sila ang ating stronghold. So dito na tayo sa Nehemiah chapter 5. Itong Nehemiah chapter 5 naman, it's about the people of Judah. Sila na ngayon ang nag-aaway-away. Before, sa Nehemiah chapter 4, may mga nang-aaway sa kanilang kapitbahay. Na mga neighboring towns or countries or neighboring district or places. Ngayon, dito naman sa Nehemiah chapter 5, sila na mismo ang nang-aaway-away. So una, si Satan, yung mga kapitbahay mo or yung mga taong malayo sa'yo, ang gagamitin ni Satan para manghina ka. Pag hindi umepekto yun sa'yo, iba namang tactic ang gagawin ng devil. Ano yung gagawin naman devil? Mga taong malalapit naman sa'yo ang gagamitin ni Satan or ng devil. Pero dapat maging strong tayo in the Lord. Kaya dapat lagi tayo magpe-pray. Wala tayong mapagkukuhanan ng kalakasan, kundi kay Almighty Father lang. Kay Jesus Christ. So basahin natin itong Nehemiah, no? Chapter 5. And there was a great outcry of the people and their wives against their Jewish brethren. For there were those who said, we, our sons and our daughters are many. Therefore, let us get grain that we may eat and live. So, nag-aaway-away na tungkol sa pagkain. Dahil tandaan, war to. So, may mga nag-aaway-away na. Sila na mismo. Hindi na galing sa labas yung nangaaway sa kanila. Sila na. So, the people and their wives against their Jewish brethren. Mga kapatid na nila. Mga kalahi na nila. Yung iba, marami silang mga reasons. Like itong unang reason, ano? We, our sons and our daughters are many. Marami akong anak, babae at lalaki. Kaya dapat, meron kaming pagkain para mabuhay kami. Tsaka ibig niyang sabihin dito, madami kami na nagtutulong-tulong, naggumawa ng Jerusalem. Nag-build ng wall, ibalik ulit ang city. Kaya dapat, meron kaming pagkain para mabuhay kami. Marami kaming ambag.
Excuse. Dito naman sa verse 3. There were also some who said, we have mortgaged our lands and vineyards and houses that we might buy grain because of the famine. Ang rason naman ng iba, ipinautang nila yung kanilang lupain, yung vineyard nila at saka yung houses nila. Pinautang, anong tawag doon? Pina-mortgage nila. Para nang sa ganun, makabili sila ng pagkain dahil nga taggutom. Yun naman ang dahilan ng iba. Ang iba naman, sinasabi nila, there were also those who said, we have borrowed money for the king's tax on our lands and vineyards. Nag-ano sila, nang hiram naman ng pera para sa kanilang lupa at vineyard, hiniram nila sa gobyerno. Yung una, nanghiram sila ng pera, pambili ng pagkain, nanghiram sila sa ibang mga tao, ano ba yung mortgage sa Tagalog? Isinanla, no? Dito sa pangatlo, nanghiram naman sila sa government. So hanggang ngayon, ganun ang ginagawa ng mga tao. Diba? Yung iba, sinasanla nila yung kanilang mga real estate para mabuhay dahil nga mahirap yung makabili ng mga pagkain. Yung iba naman, nanghihiram ng pera sa bangko or nanghihiram ng pera sa gobyerno. So nangyari na rin ito ngayon. Noon nangyari pa rin ngayon, no? Verse 5, yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their children. Indeed, we are forcing our sons and our daughters to be slaves, and some of our daughters have been brought into slavery. It is not in our power to redeem them, for other men have our lands and vineyards. Yung ibang mga tao, may-ari ng kanilang mga lands and vineyards, pinautang nila. Kaya, pati na rin yung kanilang mga anak, kasama, nagtatrabaho sa vineyard or sa land para mabuhay sila. So marami silang reklamo. Kasi nga nagbalik ka na yung ibang mga Jews dun sa Judah. Verse 6, and I became very angry when I heard their outcry and these words. So si Nehemiah, nagalit siya nung marinig niya yung mga hinaing ng mga tao. Dahil ang dami nilang reklamo. Na kung tutusin, pantay-pantay lang sila. Pero may mga tao talagang mareklamo. Hindi makontento. Kayo ba, may kilala ba kayo ng mga taong mareklamo, hindi makontento? Lagi na lang may reklamo or may problema sa buhay. Ang hirap ng Kaya si Nehemiah, nagalit siya, no? Normal sa isang tao, yung magalit kasi nga, napaka-unreasonable naman dahil pantay-pantay silang naghihirap or nahihirapan, pero ang dami nilang reklamo yung ibang mga kasama nila. So verse 7, after serious thought, I rebuked the nobles and the rulers and said to them, each of you is exacting usury from his brethren. So I called a great assembly against them. Yung binibilangan, exacting usury, nagbibilang ka or gusto mo laging patas, nasa tingin mo nagugulangan ka na. Kaya pinagsabihan niya ngayon yung mga noble people or yung mga aristocrats, pati na yung mga rulers or yung mga namumuno. Kung sino pa yung mga nobles at saka mga rulers, sila pa yung mareklamo. Sila pa yung nagkakwenta. Teka, lugi ata ako dito, madami kami. Tapos yung trabaho namin, ganito, bakit yung ibang pamilya, gano'n ang trabaho nila. Kino-compare nila, no? Nangyari na rin to ngayon. Di ba nakalagay dito sa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7.
Now therefore it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourselves be cheated? Sa New Testamento, di ba? Sulat ni Paul na kahalintulad or katulad ng mga nangyayari sa nangyari nung time ni Nehemiah na ayaw nila nang nagugulangan sila. Na dapat mas malaki ang mas malaki ang aking parte dahil marami kaming ambag. Ganun ang nangyayari ngayon. Kaya si Nehemiah ay nagalit, kaya nagtawag siya ng assembly. Verse 8, and I said to them, according to your ability, we have redeemed our Jewish brethren who were sold to the nations. We have redeemed our Jewish brethren. Ibig sabihin, sama-sama silang tinulungan nila na makuha nila yung kanilang mga Jewish brethren na ibinenta sa ibang mga nations. Tulong-tulong sila. Now, indeed, will you even sell your brethren, or should they be sold to us? Then they were silenced and found nothing to say. Ngayon nakuha na natin yung mga brethren natin. Anong gagawin natin? Wala tayong pera. Ibebenta ba natin yung mga brethren natin? Inakuha na natin sila? Or should they be sold to us? Sabi ni Nehemiah. Samantalang nung una, sama-sama sila na nagmamahalan, gano'n, na nagtutulungan. Tapos nung wala nang makain, nahihirapan na silang pare-pareho. Ano bang gusto niyang gawin? Ibenta na natin yung mga brethren natin na niredeem natin? Yun ang ibig sabihin ni Nehemiah. Kaya, yung mga Jewish brethren, they were silenced and found nothing to say. Verse 9, then I said, what you are doing is not good. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Should you not walk in the fear of our God because of the reproach of the nations, our enemies? Sabi ni Nehemiah. Dapat matakot tayo kay Almighty Father. Sabi ni Nehemiah, hindi tayo dapat gumagawa ng mga gatong gulo or usapin. Dahil may mga nakatingin sa atin, ibang mga tao, yung inaano nila tayo, dinidiscredit nila tayo, pinapahiya nila tayo. Yung mga kaaway natin, yung mga nangaaway sa atin, pinapahiya na tayo. Tapos tayo ngayon, ang mag-aaway-away. Matakot tayo kay Almighty Father. Fear our God. Hindi ba ninyo katatakutan ang ating Diyos? Sabi ni Nehemiah. Verse 10, I also with my brethren and my servants am lending them money and grain. Ako, pati na yung mga brethren ko, pati na yung mga servants ko, nagpapahiram din ng pera at saka ng pagkain. Please let us stop this usury. Pwede bang tigilan na natin itong pagbibilang natin ng ganito na sa tingin ninyo ay nagugulangan kayo dahil pare-pareho tayo. Sabi ni Nehemiah. Verse 11, restore now to them, even to this day, their lands, their vineyards, their olive groves, and their houses. Also, 100 of the money and the grain, the new wine and the oil that you have charged them. Ibalik nyo sa kanila. Lahat. Ibalik ninyo yung kanilang lupain, pati yung vineyard nila, pati yung olive groves nila, pati yung mga bahay nila, ibalik ninyo. Ipinang-utang nila ngayon, ibalik ninyo. Dahil wala rin naman sila eh. Sabi sa mga nobles and leaders or rulers. Pati yung 100 of the money, tsaka yung mga grain, pati yung new wine and oil na sinarge nyo sa kanila. Sabi ni Nehemiah. Verse 12. So they said, we will restore it and will require nothing from them. We will do as you say. Sige, ibibigay namin sa kanila ang mga bagay na mga ipinautang nila. Hindi na namin sila sisingilin. Ibabalik namin pati yung lupain nila. Then I called the priests and required an oath from them that they would do according to this promise. Ipinatawag yun ni Nehemiah yung mga priests at kailangan manumpa sa kanya. Kailangan manumpa ng mga priests na gagawin ng mga nobles and ng mga rulers
yung kanilang promise na ibabalik yung kanilang yung lupain ng mga tao sa kanila, pati yung kanilang mga vineyards, yung mga taniman nila, yung mga kinabubuhay nila, at bigyan sila ng pagkain. Verse 13, then I shook out the fold of my garment and said, so may God shake out each man from his house and from his property who does not perform this promise. Even thus may he be shaken out and emptied. So ang ginawa ni Nehemiah, he shook the fold of his garment. Ano yun? Pinagpag niya yung kanyang fold ng garment, ng damit niya. Ibig sabihin nun, dahil sa pinagpag niya yung damit ng garment niya, so may God shake out each man from his house. Aalisin ni Almighty Father ang mga tao sa kanyang sariling bahay, pati na rin sa kanyang property, kung hindi siya tumutpad sa pangako na ibabalik lahat ng mga lupain at mga taniman sa mga tao. Even thus, may he be shaken out and emptied. At pag hindi niya ginawa yon, he will be shook and emptied. Kukulangin siya, maghihirap siya. And all the assembly said, Amen. Amen means so be it, or truly, and praised the Lord. Then the people did according to this promise. Kaya yung mga tao, ginawa yung kanilang promise. Dahil nga natakot sila na kung hindi nila gagawin yung nag-promise sila tapos hindi na ginawa, anong mangyayari sa kanila? They will be shaken out and emptied. Lalo silang maghihirap. Kaya sinunod ng mga tao ang kanilang promise kay Almighty Father. Verse 14. Moreover, from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, so na-appoint na as governor sa land ng Judah si Nehemiah. From the 20th year until the 32nd year of King Artaxerxes, 12 years, neither I nor my brothers ate the governor's provisions. So 12 years, no? Na from the 20th year until the 32nd year of King Artaxerxes, so 12 years yun, siya pati na yung kanyang mga brothers, hindi kumain ng governor's provisions. Ano ba yung governor's provisions? Mga perks and amenities pang governor. Dapat governor ka, meron kang power and authority, mag-issue ka ng tax, pegging tax, ganun, mag-remit kayo ng pera. Dahil nagtatrabaho kami sa Judah, magbigay kayo ng pera. Hindi ginagawa ni Nehemiah. Meron bang tao ngayon na hindi gumagawa ng ganito sa government? Dati na may nabalitaan na isang government official, hindi raw siya hihingi ng sweldo sa mga, hindi raw siya sa sweldo gayon. Hindi siya sa sweldo. O hindi nga siya sumisweldo, pero saan siya nakakakuha ng pera? Nakakakuha siya ng pera sa mga businessmen. Tama ba yung ginagawa niya? Mali. Tanggapin niya yung sweldo niya. Tapos ang hindi niya tanggapin, yung mga binibigay sa kanya ng mga businessman. Dahil mas malaki yung binibigay sa kanya ng businessman, yung sweldo niya katiting lang. Pinagyayabang pa niya na hindi raw niya tinatanggap yung kanyang sweldo. Samantalang maliit lang yung sweldo niya, ang tinatanggap ngayon niya, yung bigay ng mga businessman. Mautak, di ba? Kunyari, mabait, pero hindi naman. Oh. Si Nehemiah, takot siya kay Almighty Father. Kaya anong sabi niya? Hindi siya kumukuha ng governor's provisions. Hindi siya naghihingi ng tax. Ano ang ginagamit niya? Yung sweldo niya. Kasi ang sweldo ng isang government official, maliit lang yun. Yun lang ang gagamitin niya. Kasi yung paghihingi ka pa ng tax, mas malaking pera yun. No? So yung government, noon man, hanggang ngayon, may ganun pa rin. Nakalakaran.
hindi makatao. Hindi takot kay Almighty Father. Kaya ang daming tumatakbo sa government ngayon, di ba? Agawan ng pwesto. Pagkatapos ng isang pamilya na, isang kapatid na naman, pinsan na naman, o tsuhin, lolo, family business na ginagawa. Patayan sa politika, no? Dahil nga sa pera. Greediness, selfishness, in power, fame, and wealth. Ngayon, si Nehemiah, hindi siya ganon. Hindi siya greedy. Dahil, takot siya kay Almighty Father. Kung takot ka kay Almighty Father, hindi ka manglalamang ng kapwa-tao mo. Kaya nga sabi dito, moreover, from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, from the 20th year until the 32nd year of King Artaxerxes, 12 years, neither I nor my brothers ate the governor's provisions. But the former governors who were with me, or who were before me, laid burdens on the people. Yung bago maging governor si Nehemiah, merong naunang governor sa kanya na foresee ng kung anong mga gagawin sa Judah. Yun, yung bigatin, ipinapasa sa mga tao. Anong ginagawa ng governor? And took from them bread and wine. Maliban sa sweldo na galing sa king, no? Kumukuha pa rin ng bread and wine galing sa tao. Besides, 40 shekels of silver. Kita na ninyo? May government din dito sa Bible. So kung gusto niyo ng story about the government, kung paano palakadin ang gobyerno, ito, example, si Nehemiah. Yung nauna sa kanya, ibinibigay ang bigatin sa mga tao, kumukuha ng pagkain na tinapay. Ngayon, yung mga government officials ba, kumukuha ng, may porsyento ba ako dyan? Ang capital ko lang dyan, name ko, isama nyo ako sa business, magkano ang kikitain ko dyan. Ganon ang mga politicians ngayon. Magtatayo ka na ng negosyo sa isang lugar, tatanong ng namumuno ng lugar na yon, magkano ang akin dyan? Ilan ang porsyento ko dyan? Kaya ang dami nag-aaway sa gobyerno. Nag-aaway, pare-pareho lang naman ang ugali. Kaya ayaw ni Almighty Father, yung mga nagrarally, pare-pareho lang ang ugali. Papaalisin mo yung dati, tapos gusto mo bago ngayon. Yung bago ngayon, ganoon din ang gagawin. Hindi ba ninyo na-check sa government nyo? Hindi ba kayo natututo? Hindi ba kayo titingin-tingin? Dahil ano ang sakit ng tao? Ang sakit ng tao, kasalanan. Unless ng tao ay babalik kay Almighty Father. Patuloy na gagawin ng tao ang kasalanan. Greediness. Kaya dapat balik tayo sa tatay natin. Kahit may mga government officials, pero yung mga government officials mahirapan sila. Dahil ang daming temptation, pera. Pag nakakita ng pera ang tao, bilyon, nawawala lahat ng kanilang morality. Yung integrity, nawawala. Kaya kung hindi mo gusto maging corrupted ka, kay Almighty Father, mag-serve ka, hindi sa government. Dahil yun, naka-expose ka sa corruption. Kung magtatrabaho ka nga kay Almighty Father, expose ka pa rin sa pera dahil
May mga tao na magbibigay ng tithes and offerings kasi kakamkamin ng leader. Ang kasalanan ng tao, no? Makasalanan. Yun ang sakit, kasalanan. Kaya dito sa verse 15, yung mga nauna ng governor kay Nehemiah, binibigay yung bigatin sa mga tao. Humingi ng mga bread and wine. Besides 40 shekels of silver. Malaki yung time na yung 40 shekels of silver ng time ni Nehemiah. Yes, even their servants bore rule over the people. Governor. Yung governor, may servant siya. Anong gagawin ng servant? O, yung boss ko, siya ang governor. Kami servant kami ng governor. O, ano, magkano ang sa akin dyan? Para mabilis kayo makalapit sa governor. Corrupt din ang mga servants ng governor. So, sino yung, sa ngayon, meron bang mayor, yung yung boss ko, mayor yon. Magkano ba yung sa amin dyan ng boss ko? Nakalagay dito. Even their servants will rule over the people. Mayabang din, pati mga servants ng governor, pati servants ng gobyerno ngayon, mayabang din. Nanghingi din ang lagay. But I did not do so because of the fear of the Lord. Pero bakit hindi ka hihingi? Or hindi ka mo aabusuhin yung power mo dahil takot ka kay Almighty Father. Yung mga government officials, patakot pa kay Almighty Father. Ang dami nga nilang asawa, di ba? Kung ano-ano ang mga illegal activities ang pinapasok ng mga government officials. Kahit mga legal, no? Yung mga businessmen, humihingi sila doon ng mga cut or percentage. Kaya ang nangyayari ngayon sa mga businessman, para makuha nila yung binibigay nila sa government or sa namumuno ng lugar kung saan sila na gumagawa ng business, ipinapasa nila yung presyo sa mga tao. Kaya ngayon, mahal ang mga presyo ng mga bilihin. Dahil hindi lang yung tubo ng businessman yung binabayaran natin, pati na rin yung tubo ng government officials na humihingi ng pera dun sa businessman. Paano lang matitigil yan? Kung ang government takot kay Almighty Father, matitigil ang corruption. Pero hindi takot ang mga tao kay Almighty Father. Dahil sa hindi takot ang mga tao kay Almighty Father, anong gagawin ni Almighty Father? Book of Revelation. Sisirain ni Almighty Father ang mundo na to. Dahil itong mundo na to ang nagiging dahilan para maging corrupt ang mga tao, and at the same time, yung mga wicked people, they'll be thrown into eternal damnation to the lake of fire. Kaya dapat meron tayong takot sa tatay natin, sa creator natin, para hindi tayo gagawa ng kasamaan. Verse 16, indeed, I also continue the work on this wall. Kahit na may mga nagkakaroon ng mga problema, patuloy pa rin nagtatrabaho si Nehemiah sa paggawa ng wall ng Jerusalem at ng Judah. And when we did not buy any land, hindi siya bumili ng lupain. We did not buy any land. Si Nehemiah. Ngayon, yung mga government officials pa, may mga lupain ba sila na madami? Si Nehemiah, hindi siya bumili ng lupain.
Uulitin natin na, indeed, I also continued to work on this wall. Nagpatuloy siya ng kanyang gawain, yung tama sa paningin ni Almighty Father. And we did not buy any land. Hindi ako bumili ng lupa. So, nung time na yon siraan Juda. So, mura ang value ng lupa. Hindi siya bumili ng lupa. Bakit siya bibili ng lupa? Ngayon, yung mga tao ngayon, government officials, bili ng lupa sa kung saan-saan. Saan galing ang pera nila? Maliit lang ang sweldo ng isang government official. So, alam nyo na ha. Ituloy natin verse 16. Indeed, I also continued to work on this wall, and we did not buy any land, or I did not buy any land. All my servants were gathered there for the work. Lahat kami nandun para magtrabaho. All my servants. Kasi, kung ano ang isang boss mo, ganun din yung mga servants mo. Siya, si Nehemiah, takot siya kay Almighty Father. And so, yung mga servants niya, takot din sa kanya. Nirerespeto siya dahil meron siyang integrity. At faithful siya kay Almighty Father. Kaya yung mga servants niya, ganun din, na maayos ding magtrabaho. Ngayon, kung ang leader mo, maloko, greedy, nakikita ng mga workers yon. Ay, greedy naman yung boss ko eh. Pwede rin ako maging greedy. Meron akong kilala na babaero yung boss nila. Lahat na lang ng mga tauhan, ganun din. Hindi ko maintindihan. Kasi nga nakikita sa boss, yung boss ko, babaero eh. Ultimong driver, ultimong mga kung ano ng mga workers na bababae. Hindi ko maintindihan ba't gano'n. Hawa-hawa. Kaya, dapat ang leader maayos para lahat ng mga servants ng leader maayos din. Example, no, adik yung boss ko eh, adik yung leader. Yung mga trabahante rin, adik din. Kaya nga, tinitingnan kasi ng mga servants or ng mga empleyado, yung boss nila. Kung ano yung boss nila, yun ang gagawin. Pwede naman sa boss ko yung, yung mga lagay-lagay na yan. Di sa akin, ako din pwede rin. Ganon. Kasi nga, pag pinagalitan ng boss yung kanyang servant, bakit naghihingi ka ng lagay? Sasabihin ng servant, di ba ikaw rin nanghihingi ka rin ng lagay? Ganon din eh. Pare-pareho ng trabaho. Halimbawa, sasabihin ng boss, bakit ka nang bababae? May pamilya ka. Sasabihin naman ng trabahante sa kanya, di ba nang bababae ka rin, may pamilya ka rin? Kaya pare-pareho na. Kaya kung maayos ang ating ang namumuno, maayos din. Yung mga servants, maayos din. Lahat ng tao, takot. No? Verse 17, and at my table were 150 Jews and rulers, besides those who came to us from the nations around us. Kaya itong si Nehemiah, dinudumog siya ng mga tao. Dahil nga, maayos ang pagiging isang governor niya sa Juda. Hindi siya kinakakataan ng kamalian. Kaya yung mga tao rin, gusto rin gumawa ng tama. Kaya tayo, bilang isang mga citizen ng society, no? Titingnan din, pag nakita natin yung leader ng society natin, ba't ganon? Pero huwag natin gagayahin. Dahil iba tayo. Follower tayo ni Almighty Father. Anak tayo ni Almighty Father. Si Jesus Christ, King natin. Savior natin. Kaya yung mga bagay na mga masasama, hindi natin gagayahin. Maging iba tayo.
come out of her, my people. Di ba sabi ni Almighty Father sa Book of Revelation? Huwag natin sundin ang mga corruption ng mundo na to. Verse 18. Know that which was prepared daily was 1 ox. Araw-araw ang pagkain nila. 1 ox. Tsaka 6 choice sheep. Kasi nga madami sila, 150 Jews and rulers. Hindi pa kasama doon yung mga nakikisama sa kanila na from other nations na doon din kumakain at tumutulong din. Kaya ang pagkain nila, araw-araw, 1 ox. Ox or cow. At saka 6 choice sheep. No? Also fowl were prepared for me. Meron ding ibon or chicken. Hindi natin alam kung anong fowl to. Ano kayang fowl to? Chicken? Ibon? Basta fowl eh. And once every 10 days, an abundance of all kinds of wine. Saka isang beses sa ika-10 days, iba-ibang mga wine. Yet in spite of this, I did not demand the governor's provisions because the bondage was heavy on these people. Nakita ni Nehemiah na nahihirapan ang mga tao na magbigay ng tax or support sa governor. Kaya hindi niya inaobligahan yung mga tao. Pero galing mismo sa kanya, sweldo niya, 1 ox and 6 choice sheep, fowl na pagkain, tsaka once every 10 days, an abundance of all kinds of wine. Hindi niya inobliga sa mga tao yon. Verse 19, remember me, my God, for good, according to all that I have done for these people. Sabi ni Nehemiah, Lord, alala mo ko dito sa mga bagay na ginagawa ko na para sa mga taong to, yung sacrifice niya. Na ginagawa niya ang tama sa mata ni Almighty Father. Meron siyang awa sa mga tao, may takot siya kay Almighty Father. At ayaw ni Nehemiah ng gulo. So tayo rin ganon, no? Hindi tayo makikisali sa gulo. Imbis na mag-away-away ang mga tao, magrarally ka para magkawata-wata ka ang mga tao. Anong gagawin mo? Pagbubuuin mo ang mga tao. Huwag mong papag-awayin. Ba't mo pinag-aaway-away ang mga tao? Anong gusto mong mangyari? Gulo? Bakit gusto mo ng gulo? Gusto mo ng power? Hindi natin kailangan ng power. Ang power kay Almighty Father. Hindi natin kailangan makigulo sa gobyerno. Ha? Si Almighty Father ang mag-aayos lahat. Wala tayong dapat gawin kundi magtiwala kay Almighty Father. Ngayon, kung ikaw ang gagawa ng paraan, ibig sabihin wala ka bang tiwala kay Almighty Father? Gusto mo ng gulo? Wala kang tiwala kay Almighty Father? Ikaw ang manggugulo? Anong klase yon na pamumuno? Dito, pinagbubuklod, pinagsasama-sama, no, ni Nehemiah yung mga tao. Mahirap man o mayaman. Hindi siya nanghihingi ng provision sa mga tao, ng support sa mga tao, dahil alam niya nahihirapan na yung mga tao. At patuloy siyang gumagawa, pati na rin yung kanyang mga servants, takot gumawa ng kamalian dahil maayos ang pamumuno ni Nehemiah. Dahil si Nehemiah may takot kay Almighty Father. Humble si Nehemiah, nagpapakumbaba, hindi mayabang. Kasi kung mayabang si Nehemiah, no, hihingi ito ng support sa mga tao, pati na yung mga pagkain, hihingan niya. Binibigyan ng parangal ni Almighty Father si Nehemiah. Dahil nababasa natin yung mga ginawa ni
na natutuwa si Almighty Father sa kanya. Kaya nababasa natin ngayon ang Book of Nehemiah. Kaya sabi diba ni Nehemiah dito, "Remember me, my God, for good, according to all that I have done for these people." And so, naalala nga ni Almighty Father, kaya binabasa natin ang istorya ni Nehemiah, dahil alam ni Almighty Father na may kapupulutan tayo ng naaral, and at the same time, inaalala ni Almighty Father yung pagiging masunurin ni Nehemiah kay Almighty Father. Kaya tayo, no? Hindi tayo dapat mag-away-away. Kaya nakalagay dito sa ulit natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7. "Now therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourselves be cheated?" Sa ibang version ito, sa ibang version nun, baka kasi hindi nyo naiintindihan. So, sorry na. Ito DLNT. Ano yung DLNT? Hindi ko alam eh. Basta DLNT version. "So indeed, it is already actually a defeat for you that you have lawsuits with each other. Why you not rather be wronged? Why not rather be defrauded?" Hayaan na natin. Kung inaabuso tayo, hayaan natin, ibibigay natin kay Almighty Father. Huwag tayong sali sa gulo or away. Pagbigyan na natin. Dahil sino ang magbe-bless sa atin? Dahil nakikita lahat ni Almighty Father ang ginagawa natin. Sino ang magbe-bless sa atin? Sino ang magpa-provide sa atin ng lahat? Sino ang mag-aalaga sa atin? Sino ang magpa-protekta sa atin? Our Almighty Father. Yung gobyerno na to, chinichip tayo. Hindi tayo dapat malungkot, no? Bakit? Sino maggagawa sa atin ng justice? Yung tatay natin. Sino yung nangaaway sa atin? Hindi tayo matatakot. Bakit? Protected tayo ni Almighty Father. Pag si Almighty Father kasama natin, si Jesus Christ, wala tayong dapat ikatakot. Dahil mahal na mahal tayo ng tatay natin. Una't una pa lang. At hindi na yun magbabago yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin ngayon. Kaya bumalik tayo sa tatay natin para maging kompleto tayo. Hindi tayo kulangin. Maging masatisfied tayo, maging kontento tayo. At magkaroon tayo ng peace of mind and full of love. Dahil yung pagmamahal galing sa tatay natin, hindi tayo marunong kung hindi tayo matututong magmahal, kung hindi tayo tinuruan ng tatay natin kung paano magmahal. So maraming mga tao sa mundo ang may inis sa atin, no? Kaya ng mga nangyayari dito kay Nehemiah. Pero hindi matatakot. Dahil yung tatay natin, punong-puno siyang wisdom and knowledge. And He is powerful. Thank you, and God loves us all so much.